Good morning, good afternoon po sa lahat ano. Pasensya na po at ngayon lang ulit ako nakapagbigay ng reaction at opinyon dito sa ating Bebe Labs ano. Medyo na-busy lang po talaga, hindi talaga kaya ng puyat. Kasi sa akin ang puyat na isang gabi isang linggong katapat na tulog, grabe. Sobrang nakakapanghina talaga kapag puyat ka. At ito nga po na magbigay po tayo ng konting, magandang opinyon at reaksyon ito sa ating Bebe Loves na talagang napakaganda ng tinatakbo ng kanyang, career ngayon bilang vlogger at bilang maraming humahanga na mga, lola ng katulad natin, mga tita, mga auntie. Na talagang, sa batang edad niya, ayan na nga at unti-unti niyang natupad ang kanyang mga pangarap. At kagabi nga napanood ko yung live niya at natuwa ako. Napakalawak pala ng kanyang farm. Ang dami niyang pananim. At medyo nalungkot lang din ako kasi nga puputulin niya na daw yung iba. Sabagay may katwiran naman siya. Kaya hindi daw kasi bumubunga ng maayos. 'Di ba katulad nung saging, ano kasi mga bunga maliliit. At tsaka lilinisin nila yung paligid nila kaya puputulin na yung ibang mga puno. Nakakatuwa. Grabe, ang dami na niyang na-achieve ngayon sa November niya na, pagsisimula ng vlogging. Ngayon wala pang 1 year, ang dami na niyang na-achieve sa buhay. Kaya naman yung mga naiinggit at yung mga buzzers, talagang walang patid. Pero ngayon sa takbo naman ng ganiyang ano ngayon, parang wala na mga buzzers, tumahimik na sila, nagsawa na siguro sila. Kasi wala talaga silang magagawa. Patuloy na umaangat ang ating Bebe Loves at patuloy na aangat. Sa katunayan nga, ngayon ang subscriber niya, 86,000 mahigit na. Malapit na talaga siyang magkaroon ng silver button. Nakakatuwa at advance congratulations sa iyo, Bebe Loves. Napakagaling mo talaga. At yung pakikisama, isa pa rin yung hinahangaan ko, pakikisama mo sa mga worker mo at yan sa mga kapitbahay mo na kasama mo kahapon. Sa iyong live, talagang nakakahanga ka. At yung pagmamahal mo sa pamangkin mo, nakakahanga. Talagang doon ako hanga sa pamangkin at sa mga kapatid mo. Grabe ka talaga. Iba ka talaga. At sabi nga dito sa mga comment, magbasa lang tayo. Sabi niya, ganyan nga Chris na lumaban ka sa mga buzzers na sanay na nila ng pang-aapi sa'yo. Maganda naman po ang nangyayari ngayon sa kanya, no? Mukhang pinatahimik na sa ng mga buzzers. Kasi nakikita naman nila na strong personality itong ating Bebe Loves. Pero nakikita rin natin na unti-unti na siyang talaga na lumalaban. Yung paglaban na alam naman natin na yung sinasabi lang niya ang katotohanan. Eto pa. Natutuwa ako dito sa comment to. Nakadikit daw yung tainga niya sa sipi. Sang trip. Oh, diba? At saka yung isang live niya, paano natuwa ako. Hindi ko man siya natapos kasi nga puyat. Yung babasa ko lang. Napanood ko rin kaya hindi ko pa natatapos. Siguro kailangan ko ulit i-replay. Pero nabasa ko sa mga comment na nung nag-aaral daw siya, binilak niya yung teacher niya. Kasi nga, lagi nagsisend sa kanya ng mga module. Grabe tawa ko ng tawa doon. Iba ka talaga, Bebe Loves. Ang galing mo talaga. Talagang nagawa mo yun at naisip mo i-block ang teacher mo para lang hindi makapag-send ng module. Iba ka talaga. Grabe ka.
galing ng sense of humor mo, galing ng utak mo talaga. Di ko naisip yun. Pero ikaw naisip mo talaga. Eto, sabi nila, pasaway kang bata ka kasi nga daw nagkape na naman. Di ba nakita naman natin, ano, siguro nga sa kanyang pagkakape, sa kanyang pagkakaroon ng sakit, ano, ang laki talaga ng pinayat niya ngayon. Pero bumagay naman sa kanya, lalo siyang sumeksi. Kaya lang, ang laki ng kanyang pinayat talaga. At may nagsasabi pa dito na magpakasal na tayo ni Sir PB. Ah, sa akin ano, palagay ko talagang friendship lang talaga yung kanila. Walang malis. Friendship lang talaga. Or boss relationship, yung parang, yung boss niya ganun. Di ba ang tawag naman niya is sir. Parang ganun. Walang halong ano. Tingin ko lang siyempre nawala din sa akin kasi yung ano, nawala na sa akin yung crispaw no na talaga iniyakan ko na dinamdam ko talaga na mabuti. Well, sa akin lang naman yun. Siyempre, sa inyo, tsaka yung mga umaasa, ay, no-comment ako din kasi siyempre yun ang pakaramdam nyo. At sa akin naman, kung saan maligaya, si Sir PB at si Chris na, siyempre lalo na, maligaya na rin ako. At siyempre, mas liligaya talaga ako kung talagang sila. Pero ayun na nga, sa opinyon ko talagang hindi ako maasa. Siguro na ano na lang kung nagkaroon na lang ng aral. Ayoko na kasing masaktan. Ang hirap masaktan, mga baby loves. Sobra. Talagang dinamdam ko yun. Dati pa. Hindi nga ako kumakain. Masama ang loob ko. Parang ako yung na-heartbreak. Diba? Kaya ngayon nagkaroon na ako ng aral. Dito ma-simple pakalsalan mo na si Krishna. Kaya bawat yung live niya, marami siyang ano ngayon, yung live niya, nakakatuwa yung mga live niya ngayon, may ano na, may storytelling na, nag-story na siya, yung mga nangyari sa kanya, nung nag-aaral siya, anong bata siya, sabi nga niya sa live niya kahapon, nung bata siya, marami siyang mga ginagawa, nangunguha ng sili, lahat. Nung nakaraan yun, nangunguha ng mga gulayin sa mga bundok-bundok para benta. Ganon yung mga experience niya. Well, hindi lang naman ikaw nakaranas ng baby labs. Lalo na kami rin, yung mga nakatira sa probinsya, talaga nakakaranas niyan. Sa akin nga, itlog. Itlog ng manok at saka itlog na hingitik. Naranasan ko, na-experience ko yung kumuha sa pugad, sa itlog ng manok, sa pugad ng manok ba? Na nanunuka pa yung inahing manok, takot na takot ako, grabe. Pero pag nangunguha ako ng itlog, nawawala yung takot ko. Kasi wala akong baon. Magkano lang itlog nun? 50 centavos. 'Di ba? Pag wala itlog na manok, itlog ng itik. Itlog na itik namin minsan sa tubog. Alam niyo ba yung tubog? Doon sa nilulubluban ng mga kalabaw. doon, doon lumalangoy ang mga itik. So, doon na inaabot ng itlog. Doon kami kumukuha ng itlog. Minsan sa damuhan. Yun ang binibenta namin. Ganun kami noon. At saka hindi lang yun. Nagtatanim kami ng palay o nagkukuha ng damo, nag-aani para magkapera per day, ganun. Magkano lang per day ngayon? Noon, 850. O, di ba? Yun, ganun. Pero hindi lahat napupunta sa akin yun. Binibigay ko rin sa magulang ko. Siguro napupunta lang sa akin. Piso o 150, ganun. Napupunta sa magulang ko kasi nga sobrang hirap. Kaya yung na-experience mo, mas matindi pa rin sa na-experience ng mga nakakatanda sa iyo. Siguro nakaka-experience lang naman nung katulad siguro sa akin. Yung taga-probinsya talagang sobrang mahirap kasi sobrang hirap na hirap kami dati. Sobra. Ngayon naman mahirap pa rin kaya lang noon talagang sobrang hirap.
nakaranas din ako noon maglakad ng walang tsinelas. Nag-aaral ako ng walang tsinelas or yung tsinelas ko yung may butas na yung talampakan o yung ano, 'di ba yung anong tawag doon, yung nakaganoon sa tsinelas. Yung parang yung nakaganoon 'di ba sa tsinelas. Pagkaliwa na natutuklap na yun, nilalagyan namin ng alambre yung likod, gano'n. Para hindi ba mabigtal, bigtal ang tawag sa'min, gano'n. Habang naglalakad ka parang minsan may sabit-sabit na yung talampakan kasi nga sumasabit dun sa alambre, gano'n. Marami din akong naranasan. Pare-parehas lang tayo, Bebe Loves. Siguro iba-iba nga lang ang paraan. Ikaw kasi porket bundok kasi diyan sa inyo kaya marami mga gulayin na makukuha. Sa amin kasi hindi bundok, patag pero maraming palayin kaya doon kami halos naghahanap buhay. Doon kami kumukuha ng ikabubuhay para pagkain. Kailangan mong absent ka dapat para makapagpaupa ka ng ano, ng sahod mo, 850 lang. Naalala ko pa noon, si attorney yung may-ari. Attorney nagpapatanim ng palay, tawag kasi sa amin palo. Na attorney nagpapatanim ng palay, ginagawa namin noon, ang merienda namin noon, saging na nilaga na hilaw, 1 piraso. Ay istrikto yun. Ang ginagawa namin noon, pagod na kami. Siguro mga 13 years old pa lang ako noon. 13, mga 13 hanggang 15 ganyan. Ginagawa namin noon. Kasi lagi nakatingin noon kung sinong tatayo. Kailangan walang tatayo. Kasi nga, sayang tayo yung upa. Kailangan lagi kami natayo ko at nagtatanim. Ang ginagawa namin noon, pag pag nakatalikod siya, tatayo kami. Ganon ang ginagawa namin paraan para makapagpahinga, yun tayo. Kasi ang ihirap na nakayuko, di ba? Sakit sa baywang, kahit noon bata-bata ka pa. Kaya siya rin binabantay namin pagkakatalikod niya, kami naman ang tumatayo. Ganon. Sarap din naman kasi may experience yung katulad na na-experience ng Bebe Labs. Kasi malaking parang naging inspirasyon mo yon para hindi ka ulit maging ganon kahirap. Pero masaya kasi nung una, kahit na gano'n, nung unang panahon, hindi naman unang panahon, siguro kasi meron pa mga lola-lola natin. Nung una kasi, hindi mga toxic masyado mga tao kasi walang social media. Meron man chismisan noon, hindi gano'n katindi. Ngayon, grabe ngayon ang chismisan. Online na, di ba? Kaya mas maganda pa rin noon. Iyon, gano'n. At kaya nga sabi ko nga, noong una ko nakita si Bebe Loves, nakaka-relate talaga ako sa kanya nung nagpapaupas siya ng pagtatanim ng kakao. Sa kanya nagtatanim ng kakao, kami naman nun palay, gano'n. Kaya na-relate ako nun sa kanya, kaya siguro humanga talaga ako sa kanya at sinubaybayan ko siya kasi nga yung ano niya, ginawa niyang inspirasyon para mabago yung buhay niya at matulungan yung magulang niya. Ayun rin naman ang pagkakaiba namin. Noon, nagbibigay ako ng sweldo sa nanay ko pagka nagtatanim kami ng palay. Pero hindi ko naisip nung kabataan ko na mag-ipon. Katulad niya na yun, kapag patayo na siya ng bahay, noon wala sa isip ko yun talaga. Wala talaga as in. Kaya nga sobrang hinangaan ko si Bebe Loves. Late na ako nakapag-isip ng ganyan-ganyan. Ditong mga 50s na ako, ganyan. Hindi na ako talaga, wala talaga sa isip ko yun. Iniisip ko yun, yung ganun lang. Yung mabuhay ka lang na ganun, wala akong pag-iisip na yumaman. Wala talaga as in. Wala. Hindi ko talaga naiisip yon. Ngayon alam, pero hindi naman ako nag-iisip ng nung mayaman na usualan talaga yung hindi ganun kahirap kami na sobra-sobra talagang hirap. Na katulad din ni Bebe Loves nga na naranasan rin niya magpakatulong. Ako naranasan ko rin.
Ang monthly ko ng 200. Swerte ko lang, nung pangalawa kong pangamuhan. Kasi ang amo ko napakabait kahit hindi ako marunong maglaba. Yung mga sinasampay ko ng mga tumutulo pa kasi manual kami no'n, hindi ako nagwa-washing. Ewan ko lang may washing na nung panahon na yun, parang wala pa. Ayun, hindi kasi no'n mabait yung amo ko, yun. Pero nung una yung naging katulong ako, naranasan ko rin no'n na sinasabon ko yung sabon ng aso, yung Darling na sabon, naranasan ko rin yun. Kaya na kaya talagang kay Bebe Loves nakaka-relate ako kaya naman talaga yung paghanga ko sa kanya at suporta talagang 100% talaga. Kasi relate na relate ako sa mga experience niya sa buhay niya. Yun nga lang pagkakaiba namin nung bata na yun bata-bata pa siya. Nais niya na talagang tumulong sa magulang niya pagpatayo ng bahay, ganyan, na hindi ko nung naranasan. Late na ako, late bloomer na ako. Kaya sobra ko siyang hinangaan. Kaya hanggang dulo talaga nakasubaybay ako sa kanya at susuportahan ko siya. Kahit na anong paninira ng iba diyan na grabe ko manira, no? Pero sa mga nakikita ko naman talagang kakaibang isang Tris na mahusay. Napakabuting niyang napakabuting bata. Siguro inggit na inggit sa kanya yung basher kasi hindi niya kayang i-down. Kaya gumaganti siya sa social media, hindi niya kayang i-down kasi nakikita niya na talagang nagsisikap yung bata. Nakikita niya siguro na kaya niya talagang iangat ang buhay niya sa kanyang pamamaraan. Kaya siguro inggit na inggit ang taong yun. Well, yun naman sa opinyon ko lang, pero yun talaga ang tingin ko. Kaya siguro naiinggit yung basheries na yun na sinasabi niya na kilala niya. At ayun na nga, nagkwento na ako kasi nga relate na relate talaga ako dito kay Bebe Loves. Lahat na na-experience niya, halos na-experience na rin nating lahat. Lalo na yung mga nanirahan sa probinsya, yung talagang liblib na lugar na, katulad ko talagang sa kami talaga, sa Mindoro.